Hi, this is Cheng Bondok. I just want to share a story to you about proper communication. Nung isang araw, galing ako sa spa. Wow! Syempre, pagod na pagod ka, gusto mo magpahinga, gusto mo magpamasahe. So, pumunta na ako. First time ko dun sa spa na yun, so I was really excited. Pagdating ko dun sa room, pumasok yung massage therapist. And then, pagpasok ng massage therapist, sabi niya, "Sir, underwear na lang po. Pakisampay po dun sa gilid." Okay, nagulat ako kasi first time ko doon, akala ko ganun talaga doon. So, ginawa ko, I removed my underwear, tapos nilagay ko sa gilid, tapos dumapa ako. After a while, bumalik yung massage therapist. Sabi niya, "Oh, sir, ang sabi ko po, yung underwear po ang itira nyo. Yung shorts po ang isampay nyo doon." Oh my God, ganun pala. Yun pala yung ibig niyang sabihin. Nakakahiya. I was really embarrassed. But, that's the point. We need proper communication. Just like in our lives. Siguro yung minsan sa buhay natin, merong mga taong in-expect natin na alam nila yung isang bagay or gagawin nila yung isang bagay pero hindi nila ginagawa. Well, ang tanong ba, nakapag-communicate ba tayo sa kanila? Have we used proper communication? Na-explain ba natin, nasabi ba natin sa kanila kung ano yung exactly na gusto natin mangyari sa bagay na yon or sa tao na yon? Baka yun yung nakakalimutan natin kaya hindi natin na-achieve yung result na yon. So proper communication is really important. Just like in our work, minsan meron tayong teammate, medyo naiinis na tayo kasi ang tagal-tagal niya na, bakit hindi niya pa rin alam kung anong gagawin niya? Ang tagal-tagal niya na, pero bakit parang wala siyang initiative? And maybe because he doesn't know. He doesn't really know. Hindi niya pa alam kung ano yung eksaktong gusto mong mangyari or gawin niya. So that's why you need to communicate properly. That's the beauty of proper communication. Kasi proper communication leads to clear direction and clear results.